Inirekomenda ng Department of Health ang pagsusuot ng face mask lalo na sa matataong lugar sa gitna ng pagdami ng kaso ng whooping cough. Sa Bangsamoro Region naman, dumarami ang kaso ng mga nagkakatigdas. May report si Ivan Mayrina. Huwag pabayaan yung kanilang mga anak. Nagdeklara ng measles outbreak ang Health Ministry sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Simula raw noong Enero, halos 600 na kaso na ang naitala sa lugar, 3 ang namatay. Nakikipagtulungan na raw ang mga otoridad sa mga religious leader para hikayatin ang mga residente na magpabakuna kontra tigdas. May agam-agam daw kasi mga residente kung halal ba ito o hindi. Pwede kaming magbigay ng mga sermon sa mga masjids and then ma-elaborate namin sa kanila yung kahalagahan. Ano ba sa Islam yung pagbabakuna? Pinag-iingat din ng mga otoridad ang publiko sa pertussis o whooping cough. Inirekomenda na ng isang eksperto ang pag-face mask sa gitna ng pagdami ng mga kaso nito. Kapag malala na, maaari ito magresulta sa komplikasyon na kamamatay, lalo na sa mga bata at sanggol. Pag hindi tumitigil yung ubo, pwede kang mabawasan yung hangin sa katawan mo, pwede kang mag-respiratory failure, pwede kang mag-pneumonia. Napaka-delikado to sa mga bata less than 1 year old, especially yung mga infant pa na walang mga bakuna. Ang Quezon City LGU nagdeklara na ng outbreak sa whooping cough. As of March 20, mahigit 20 kaso nang naitala sa lungsod. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, 4 na sanggol ang namatay. May 13 kumpirmadong kaso na rin sa Western Visayas ayon sa DOH. Madali lang daw gamutin ang whooping cough kung maagapan gamit ang antibiotics. Merong bakuna kontra rito, pero kinukulang daw ang QCLGU. Sinabihan daw sila ng DOH na July pa darating ang supply kaya naghahanap sila ng ibang mabibilhan. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. After 5 years, muling rumampa sa runway si Tom Rodriguez para sa Charity Gala Fashion Show. It's been a very long time since I've done anything like this. Sobrang nakaka-nervous but at the same time nakaka-excited. Ang ex-wife naman niyang si Carla Abellana. Congratulations to the Compassion Champion, Carla Abellana. Kinilala bilang isa sa Women of Influence of 2024 ng Cosmopolitan Philippines as an advocate ng Animal Welfare Act. Ngayon lang ako nabigyan ng ganitong recognition. It's not for yung acting ko. Tinanong din namin si Carla tungkol sa pahayag ni Tom na may bago na siyang pag-ibig at wish daw niya ay happiness para sa ex-wife. I don't see the need to comment or to even react. Parang it's not any of my concern anymore. Parang ganon. Ibinahagi naman ng It's Showtime host na si Kim Chiu ang saloobin sa posibilidad na muling makatrabaho ang ex-boyfriend na si Sian Lim. Okay lang naman. Mag-guest siya sa Showtime or mag-prod siya or something. Okay naman, hindi naman kami magkaaway or something. Mar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling kinilala ang GMA Network sa 26th Trusted Brand Survey ng Reader's Digest. Sa ika-8 taon, nakuha ng Kapuso Network ang Platinum Award sa TV Network category. Ang award ay tinanggap ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Program Support, Reggie Bautista. Napakahalaga niyang tiwala ng publiko sa atin because ang ating misyon ay makapaghatid ng serbisyong publiko sa Pilipino. Kaya yung tiwala, pinapahalagahan talaga natin at inaalagaan natin. Sa ika-2 taon, kinilala namang most trusted TV host for news and current affairs si Atom Araulio. We believe that we continue to be relevant, and by producing meaningful and timely stories, we hope to earn more trust among the readers, our viewers, and the public. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News.